Isang maganda at mapagpalang araw po ng Martes sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ang unang Martes sa buwan ng Marso at Martes sa loob ng ikatlong linggo sa panahon ng Kwaresma. Isang espesyal na araw ng debosyon kay San Antonio de Padua na ating patron at tagapagtanggol. Kaya una, binabati ko po ang lahat ng deboto ni San Antonio ng Padua at siyempre ang mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection. Pagbati din po sa lahat ng mga benefactors namin dito sa National Shrine of San Antonio de Padua, ang mga miyembro ng 1000 Club of St. Anthony at miyembro ng Samang Bukas Palad ni San Antonio. Sa lahat po ng tumutulong sa amin, lubos po ang aming pasasalamat sa inyo. Pagpalain kayo ng Diyos, naway ang Diyos na ang gumanti sa inyong kabutihan, patuloy nating ipanalangin ang isa't isa. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa Ebanghelyo para sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, pagninilayan po natin ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Mula po ito sa 18 kabanata, mga talata 21 hanggang 35. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, sa pagninilay, pag-uusapan natin ang usapin na may kinalaman sa pagpapatawad. Pero hindi ordinaryong pagpapatawad, sapagat ito ay pagpapatawad na walang sukatan, walang limitasyon, walang hangganan. Forgiveness without measure. Sapagkat lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Akala ni Pedro that by saying 7 times, nagiging generous na siya. Extra generous sa usapin ng pagpapatawad. Pero sabi ng Panginoon, I do not say 7 times, but 70 times, 7 times. Kay Pedro, sapat na ang 7. Okay nga naman. Because in biblical literature, 7 is a symbol of completeness. Because God completed His works of creation in 7 days. Sabi nga, to err is human, to forgive is divine. Tinuturo po ng kasabihang ito ang pagkakaiba ng pagkakasala sa pagpapatawad. Sinning is associated with being human, and forgiveness is a virtue that is identified and associated with what is holy and divine. Ang pagpapatawad po ay hindi lang gawain ng tao. Hindi natin magagawang magpatawad kung wala ang awa at habag ng Diyos. Sabi nga, to err is human, to forgive is divine. Pero sa ating ebanghelyo, hindi ordinaryong pagkapatawad ang hinihingi. Ito yung pagkapatawad na walang limitasyon, walang hangganan. Kaya nga, sa ating ebanghelyo, hindi madali ang hinihingi ng Panginoon. Pero hindi naman imposible sapagkat laging sapat ang grasya ng Diyos para magawa natin ang isang bagay na sa tingin ng ordinaryong tao ay imposibleng magawa ng tao. Sabi nga nila, kapag namimiloso po, si Jesus nagpapatawad kasi siya ay Diyos. Tayo, tao lamang. Mga kapatid, huwag natin kalilimutan na si Jesus po, bagamat tunay na Diyos, ay tunay na tao din. Diyos na totoo at tao namang totoo. Kaya meron tayong huwaran para tularan. At sa pagiging tao ng Panginoon, bagamat hindi inihiwalay ang kanyang pagiging Diyos, nagawa niyang magpatawad. Kaya nga sa krus, habang nakabayubay sa krus, bago siya namatay, ang unang hiniling ni Jesus para sa atin, pagpapatawad.
Ama, patawarin po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Walang gustong humingi ng awa. Walang gustong humingi ng tawad. Kaya si Jesus ang humingi ng tawad para sa atin. Forgiveness is always an act of mercy. God Himself is mercy. Kaya ang pagpapatawad magagawa lang natin dahil sa tulong ng Diyos. That is why to forgive is not a purely human act. It is also a divinely inspired act of human beings. Kasama ang Diyos, kasama ang grasya ng Diyos, magagawa nating magpatawad sa kabila ng ating pagiging tao. Kaya sinasabi nga, be merciful as your Heavenly Father is merciful. Kaya itong naging tugon ng Panginoon sa ating Ebanghelyo, apparently, ay isang malaking sorpresa sa pandinig ni Pedro. Kasi akala nga niya, yung 7 beses na pagpapatawad ay marami na. Sobra pa. Kasi nga, in common human terms, kapag first offense, admonition, pagsasabihan ka. Second offense, may warning na. Third offense, may paglalagyan ka na. Pero sabi ni Pedro, 7 beses, akala niya, sobra-sobra na. Pero higit pa pala ang hinihingi ng Diyos. 7 times is a sign of completeness in human interpretation, whereas 70 times 7 times is a symbol of a kind of forgiveness without measure. Forgive because we all deserve peace. Kaya ka nagpapatawad, hindi dahil sa yung taong pinatatawad mo ay deserving na mapatawad. You forgive because after all, it is you who deserve to live a peaceful life. Paano ka nga naman magiging mapayapa, no? Kung punong-puno ka ng galit at hindi ka marunong magpatawad, nako, magiging miserable ang buhay mo. Magiging mahirap ang pagdadala ng buhay kapag puro sama ng loob ang nilalaman ng iyong kalooban. Sigurado, apektado ang pisikal mong katawan kapag palaging mabigat ang iyong pakiramdam dahil sa masamang kondisyon ng iyong puso at kalooban. We oftentimes fall victims of our own unforgiveness. Because by being unforgiving, we are actually inflicting the pain of anger and unforgiveness upon ourselves. Can we count the times that we have sinned? Does anyone among you have a complete list or record of the many times na siya ay nagkasala at kung ilang beses din siyang pinatawad ng Diyos? Kaya mga kapatid, ang pagpapatawad na walang sukatan ang tunay na uri ng pagpapatawad because this is the way that God forgives us and He wants us to do the same. To forgive the way that God does is to forgive without limitations. Indeed, the true measure for a genuine forgiveness is forgiveness without measure. Remember that when God forgives, He always loses the memory of our sins because He does not keep a record of our sins and wrongdoings. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa biyaya ng pagpapatawad at sana po sa iyong grasya at biyaya ng pagpapatawad, magawa din namin makapagpatawad katulad ng pagpapatawad mo sa amin. Walang hinihinging hangganan, walang hinihinging limitasyon, sapagat ang tunay at ganap na pagpapatawad ay ang pagpapatawad na walang hangganan. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling ninyo nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Mga kapatid, ako po ay nananawagan. Baka gusto niyo pong tumulong sa aming programa na may kinalaman po sa aming scholarship program. Kailangan po namin ng additional funds para po masuportahan namin ang aming 46 scholars. Simula po elementary hanggang college. Kasi po, medyo dumadalang po ang nagkakaloob ng donation mula sa mga miyembro sa mga bukas palad ni San Antonio. Kaya kinukulang po kami ng fund. Pero ito po ay open sa lahat. Kung sino man po sa inyo, in any amount na gustong tumulong sa aming scholarship program, nako, lubos po kami magpapasalamat. Pagdadasal po namin kayo at San Antonio po ay mananalangin din para sa inyo.
sapagat ito po ay isa sa mga proyekto ng pagkakawang gawa, katulad ng pagiging mapagkawang gawa ni San Antonio. Mga kapatid, March 16 this month, magsa-celebrate po tayo sa ating Daily Gospel Reflection ng ika-4 na anibersaryo. Naku, salamat po sa Diyos. Sana po huwag kayong magsasawa na suportahan po ang gawain ito, ang ating Daily Gospel Reflection. Patuloy niyo po akong ipagdasal at sana po ang gawain ito ay makapagpatuloy at makatulong pa sa higit na nakararami. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng Diyos, Ama, at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.